Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tatay Samuel. Taong 2001, Catanduanes. Tinititigan ni Tatay Samuel mula sa bintana ang malawak na lupain sa harapan ng bahay. Sa katunayan, pagmamay-ari niya ito pero hindi malaman kung ano ang gagawin, lalo na ngayong mag-isa na sa buhay. Maraming taon ang nakalipas nang mamaalam ang asawa buhat sa katandaan. Pero siya sa edad na 80, malusog, malakas, matalas ang memorya. Hindi lang dahil maalaga sa sarili kung hindi sa tangang mutya. Ito ang nagbibigay sa kanya ng mga katangian na hindi kayang taglayin ng ordinaryong tao. Bukod pa dyan, kaya niyang tapatan ang sinumang nilalang na may masamang hangarin. Lingid sa kaalaman ng nakakakilala sa kanya, lumalabas siya sa gabi lalo na sa tuwing may napapansin sa paligid. Madali niyang naaamoy ang samyo ng aswang. Kahit nasa malayo, natutunton ang pinagtataguan ng walang kahirap-hirap. Hindi naman siya basta-basta pumapaslang. May nilalang pa rin na sa kabila ng pagiging halimaw, walang balak manakit ng tao. Pinapalampas niya ang ganito, ngunit mahigpit sa mga aswang na mapang-abuso. Manong Samuel, kumusta po? Pinapatid pala ni Tatay Diego tong isda. Kaunti na lang po ang huli niya kaya iilan lang po yung nadala. Meron din pong kakanin dyan at kape. Wika ni Pedro. Ay nako, nag-abala pa talaga kayo. Sinabi ko naman sa tatay mo na wag na magpadala sa akin. Tambak pa ang pagkain dito galing sa inyo. Hindi ko na nga maubos Ako lang mag-isa. Tugon ni Manong Samuel. Mas mainam po yan para hindi maubusan. Nga po pala, may nakasalubong kaming kumukuha ng mga mutya. Ang ganda po ng nilalako niya. Hindi po ba napasadya dito? Mahilig kayo sa ganung bagay, di ba? Muling wika ni Pedro. Mahilig ako. Lalo na kung aktibo at malakas ang bisa. Saan nyo ba nakasalubong? Hindi naman napadpad dito Magkano ba ang bentahan niya? Pero iho, hindi lahat na nagbebenta ng mutya. Totoo, may tamang proseso ng pagpapasa ng tangan. Yun nga rin po yung sabi ni tatay. May tamang proseso ang pagpapasa ng mutya. Hindi daw po basta-basta yun At saka kapag tinignan mo, mukha talagang peke. Di ba mararamdaman naman yun? Oo iho, kapag tinignan mo ang isang bagay, kapag hinawakan mo, mararamdaman mo na yan kung buhay o hindi. Hindi na nakakapagtaka yung mga ganyan, yung mga namimeke. Sa kahirapan ng buhay ngayon, umahanap talaga sila ng kung ano-anong paraan. Sana mapadpad dito na mapagsabihan ko. Ayan oo, yung dalawang lalaking yan yung papalapit dito. Sila po yung sinasabi namin. Kayo na pong bahalang humusga. Huling wika ni Pedro. Matapos nun ay nagpaalam na siya. Inantay naman ni Manong Samuel na makalapit ang dalawang lalaki. Tatay, magandang araw ho sa inyo. Kumusta ang buhay? Mag-isa lang kayo dito Ang lawak ng lupain pero bahay nyo lang ang nakatirik. Pagmamay-ari mo po ba to? Wika ng isang lalaki. Magandang araw sa inyong dalawa. Hindi talaga to sa akin Sa asawa ko yung lupain. Ano ba ang sadya nyo dito? Naparito ho kami para ipakita sa inyo to mga mutya. Mabisa po to, lalo na mag-isa lang kayo. Pangontra sa anumang banta ng kapamakan, magbibigay ng proteksyon, magbibigay ng kasaganahan sa buhay at lakas. Kung may negosyo kayo, makakatulong din ho ito. Kalokohan ang sinasabi nyo. May tamang proseso ang pagpapasa ng mutya. Hindi ko rin hinahangad ang ganyang bagay. Malapit na ako mawala sa mundo Ano pang silbi niyan sa akin? Tatay, may kakayahan tong hawak namin. Bibigyan kayo ng mahabang buhay. Tignan nyo bagay na bagay to sa inyo. Hindi pinansin ng matanda ang sinabi ng dalawang binata. Tinignan niya ang dala nitong mga mutya.
Merong kabibe, bato, buto, kawayan, kahoy, at marami pang iba. Wala ni isang nakakuha ng kanyang atensyon dahil ang katotohanan, peke ang lahat ng mga ito. Ano tatay, may natipuan ba kayo? Proteksyon nyo yan laban sa aswang. Balita ko kamakailan lang may sinalakay malapit dito eh. Mag-isa ka pa naman oh. Tay, atin natin lang to ha. Yung presyo ibibigay namin sa'yo, mas mababa kumpara sa iba. Kahit 2 piso pa yan, ayoko. Hindi nyo ako mauutos sa ganyang paraan. Mutya baka mo. Wala nga ako nararamdaman sa mga binibenta nyo eh. Nagpapanggap kayo na marunong kumuha ng mutya. May tamang proseso ang pagkuha at pagbigay niyan sa ibang tao. Ako pang lolokohin nyo. Walang nagawa ang 2 binata. Nagmamadaling umalis nang pakitaan ng patalim ni Manong Samuel. Ang babata nyo pa pero ganyan na kayo. Halatang hindi napalaki ng tama. Mga kulang sa aruga. Tatay Samuel, kumusta ho? Nakita ko yung mga lalaki kumaripas ng takbo ah. Tinakot niyo po ba? Nabaling ang pansin ng matanda sa pagbalik ni Pedro. Ako pa talagang sinubukang utuin. Akala siguro malilin lang ako eh. Kung hindi pa tumakbo ang mga yon, nako, siguradong tinaga ko na. Kaya nga ho eh. Bumalik po ako dito para malaman ang nangyari. Nakasalubong ko din si Mang Karding. Galing na pala sa kanya yung mga yun eh. Sinubukan din siyang lokohin pero hindi nangyari. Manggagamot yung kausap nila eh. Maraming kaalaman sa mutya kagaya nyo. Ewan ko ba kung nung pumasok sa kokote ng mga binatang yan eh. Kung naghihirap sa buhay, pwede namang maganap ng matinong pagkakakitaan. Kung gusto mang magpasa ng mutya, may tamang proseso ng pagkuha at pagpapasa. Ay nako talaga. Hayaan nyo na ho, may rebuelta naman ho yan eh. Babalik sa kanila yung ginagawa nila. Nga po pala, mauna na ako ah. Bumalik lang talaga ako dito para siguraduhin ayos lang kayo eh. Huling wika ni Pedro. Sa paglipas ng oras, naging abala sa pagtatabas ng damo sa bakuran. Ilang sandali pa may napansing babae sa hindi kalayuan. Tumatakbo at sumisigaw ng saklolo. Lumapit siya para makatulong. Napag-alamang may nakitang nilalang. May nakita po ako dun oh. Naglalakad po ako tapos biglang may kumaluskos eh. Pagtingin ko po, itim eh. Nanlilisik po yung mata tapos naglalaway. Nakakatakot po eh. Teka iha, kumalma ka muna ha. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Saan mo eksaktong nakita yung sinasabi mo? Doon po banda Manong. Nakakatakot po yung itsura niya eh. Naluluha pa ang babae habang nagsasalita. Hinatid niya na lamang ito sa tahanan. Sobra ang takot nito. Hindi makalakad ng maayos. Pagbalik ng matanda, dumiretso siya sa itinurong lugar kung saan nakita ang nilalang. Ginalugad niya ang mga kawayan. Walang mahagilap. Subalit naaamoy ang natitirang bakas ng nilalang. Nakilala niya kaagad kung anong uri. Ay kita mo nga naman oo. Umabot na dito ang mga aswang. Noon nasa kabilang baryo pa sila. Pero ngayon nandito na sa amin. Ang agang lumabas Mataas pa ang sikat ng araw. Pero nagsisimula ng manggambala. Muli niyang sinuri ang buong lugar. Nagbabaka sakaling may makita pang bakas. Pero makalipas ang ilang sandali, umuwi na lamang siya ng tahanan. Pagkarating ay nakaabang na si Pedro. May dalang pananghalian. Nakangiti pa habang nag-aantay. O ano na naman yung dala mo? Pakisabi sa tatay mo, tama na ang pagpapadala. Mamaya kayo naman ang maubusan eh. Magutom kayo, samantalang ako busog. Si tatay po kasi marami namang naluto. 2 lang kasi kami sa bahay. Hindi nauubos yung pagkain kaya dinadalan ko na lang po kayo. Pritong isda sa kasaging. May kanin din po yan. Ay talagang kompleto pa ano. Mahal na mahal talaga ako ng tatay mo ah. Ele ka sa loob, pagsaluhan natin. Hindi na po Tatay Samuel. Kailangan ko na pong bumalik eh. Makikinig ako sa usapan doon sa amin.
Nagkagulo kasi dun eh. Yung kapitbahay namin nakakita daw ng nilalang sa kawayanan. Makikiyosyoso ko para malaman din yung nangyayari sa paligid natin. Tay, mag-ingat kayo ha. Malapit yung tahanan nyo sa kawayan oh. Ilang beses nang may nakitang nilalang dyan eh. Ganun ba? Salamat sa pagpapaalala. O siya, makisyoso ka na doon tapos balitaan mo ko ha. Sa pag-alis ni Pedro ay kumain na si Tatay Samuel. Pagkatapos ay pumunta sa lumang kaban kung saan itinatago ang mutyang tangan. Matagal na panahon na nang ginamit niya ito nang minsang may napadpad na aswang sa kanyang tahanan. Kaibigang Mutya, muli na naman tayong magtutulungan. May nagpaparamdam na naman sa ating baryo. Naway matapos natin kagad ang problema. Wika sa mutya habang hawak-hawak ito sa harapan. Ang tangan niyang mutya, walang iba kung hindi ang mutya ng kawayan. Ilang dekada ng hawak. Nasa kanya na ito noong kabataan pa. Nagagamit lang sa tuwing may nilalang na maliligaw. Matapos linisin ang tangan, kinargahan niya ito ng orasyon. Kitang-kita niya kung paanong nagliwanag ang bawat dulo ng kawayan. Naglalabas pa ito ng kung anong usok. Nangangahulugan. Aktibo na muli ang gamit. Pagsapit ng hapon, bumalik si Pedro kasama ang tatay na si Mang Digo. Napabuntong hininga na lamang ang matanda nang makita na meron na namang dalang pagkain. Isipin ko na talaga na ginagawa niyo akong tambakan ano. Bawat punta niyo rito, may bit-bit kayong pagkain. Nagbuka naman akong patay gutom. Tumawa si Mang Digo. Gayon din ang anak. Inilapag nila sa mesa ang mga dala. Sinimulan ang seryosong usapan. Tatay Samuel, tatapatay kita. Huwag mo sanang mamasamay ng intensyon ko. Sumadya talaga ako dito ngayon upang kumbinsihin ka. Lumipat ka muna sa tahanan namin. Sumasalakay na naman yung kung anong nilalang eh. Nag-aalala ako sa'yo, mag-isa ka lang dito. Oo nga ho, may bakanting kwarto pa naman sa bahay namin eh. Tatay Samuel, doon ka na lang po muna. Nakakatakot na po kasi mga nangyayari. Hindi lang isa sa kapitbahay namin ang nakakita. 3 na sila oh. Isa dito sa kawayanan. Tapos yung 2 malapit sa bundok. Hinabol pa nga sila eh. Buti na lang nakapunta sila sa maraming tao. Terik pa yung araw kapag sumasalakay. Naiintindihan naman ho namin na kaya mong tapatan ng mga halimaw na yan. Pero Tatay Samuel, matanda na ho kayo. Iwasan na lang natin ang kapamakan. Naiintindihan ko ang punto nyo. Maraming salamat sa pag-aalala. Huwag niyo ako masyadong intindihin. Matanda na ako. Hindi na ako pag-iinteresa ng aswang. At kung ano man ang sumalakay dito sa tahanan, sige lang, subukan lang nila. Tatay Samuel, alam kong wala kang aatrasan. Pero tumatanda na ho tayo. Hindi palaging malakas ang katawan ng tao. Matanda lang ako sa itsura. Maraming kulubot sa katawan. Pero asahan niyong kaya ko pang makipagbakbakan. Patuloy siyang kinumbinsi ng mag-ama. Kaso nga lang hindi pa rin napapayag. Labis na nag-aalala ang mag-ama sa kanya. Kaso nga lang, buo na ang desisyon ni Tatay Samuel. Ilang oras ang nakalipas. Sa halip na matulog ay gising lamang si Tatay Samuel. Inaantay na magparamdam ang nilalang. Nakasugbit na ang itak sa tagiliran. Hawak-hawak na ang kawayan na mutya. Kahit madilim ang paligid, nakatambay siya sa labas. Pasimpleng humihigop ng kape para hindi antukin. Makalipas lamang ang ilang sandali, nararamdaman na ang presensya ng aswang. Hindi pa man ito nakikita sa paligid. Damang-dama at naaamoy niya ito. Ay naku, ang tagal magpakita ng nilalang na to ah. Nasaan kaya to banda ng bibiktima? Dumito ka sa kinalalagyan ko. Tayong 2 magtuos. Wika ng matanda sa nilalang. Paiba-iba ang direksyon kung saan ito nagtatago. Biglang nawawala sa pakiramdam.
at biglang bumabalik ang pag-alingasaw. Aba, sinusubukan pa yata kong lituin Pasensya ka. Nakita ko na yung ulo mo Nandiyan ka pa talaga sa damuhan Nagtatago ka. Mas matangkad ka kumpara sa damo. Lumapit na si Tatay Samuel. Hindi siya napapansin ng nilalang. Nakatalikod ito habang nakatingin sa isang tahanan. Merong buntis doon sa lugar. Sanggol pala ang nais nito ngayong gabi Tignan natin kung makuha mo pa ang sanggol na yan matapos kong pugutin yung ulo mo. Nang makapwesto sa bandang likuran ng aswang, sumipol siya para maagaw ang atensyon ng nilalang. Sa sandaling lumingon, kaagad niyang tinaga. Nakaiwas pero nadaplisan sa muka. Nagmamadali pang tumakbo, ngunit hindi na hinayaang makatakas. Sa kawayanan ito nagtungo. Hindi naman siya nahirapan kahit madilim dahil kabisado ng matanda ang lugar. Sinubukan ng aswang na sumiksik sa bawat paligid upang hindi makita. Pero masyadong matalas ang pangdama ng matanda. Wala itong kawala. Matapos hablutin sa pinagtataguan, paulit-ulit niya itong tinaga. Akala mo siguro madadaan ako sa taguan Madilim nga dito pero nararamdaman kita. Ilang beses niyang tinaga ang nilalang hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Kung nanahimik ka na lang sana sa lungga mo, hindi ka aabot sa ganito Masyadong kampante. Nagpapagala-gala dito sa lungga ko. Talagang mamamatay ka. Muling wika ni Tatay Samuel. Tinadyakan pa nito ang mukha ng aswang. Naganap ng paraan ng matanda upang mabitbit ang aswang. Sandali siyang bumalik sa tahanan upang kumuha ng paglalagyan. Kaso nga lang pagbalik sa lugar, wala na ang nilalang. Bakas na lamang ng dugo sa lupa ang naabutan. Lintik na katakas talaga. Hindi lang yata nag-iisa yun Ito ang unang pagkakataon na natakasan ako ng nilalang. Siguradong may kasamang ulupong na to. Huwag kayong mag-alala. Pagsasabay-sabayin ko kayong lahat. Pinakiramdaman niya ang paligid. Subalit walang naaamoy na anumang samyu ng nilalang. Sinuri ang bawat sulok pero hindi na nahanap pa. Dito na siya nagalit. Nagsisisi sa pag-iwan ng bangkay. Hindi bale. Siguradong may araw kayo sa akin. Sa susunod nating pagkikita, sabay-sabay ko kayong susunugin. Makalipas ang ilang araw, hindi nawala sa isipan ni Tatay Samuel ang naganap. Tatay Samuel, ay bakit naman ganyan ang itsura mo? Kung makapag-isip ka, sobrang lalim Teka, wag mo sabihin na may nakaharap ka na namang aswang. Ganyan palagi ang itsura mo pagkatapos ng inkwentro. Wika ni Mang Tigo. Noong nakaraang gabi may napansin ako Malamang tinugis, alangan naman pabayaan ko. May bibiktimahin doon sa kabilang bahay. Swerte lang yun Merong kasama kaya nakatakas. Nalingat lang ako sandali Iniisip ko kung saan nagpunta yung aswang na yon. Pinagdarasal ko din na gumaling na ang lahat ng sugat niya. Siguradong mambibiktima uli yun nang mapatay ko na. Tatay Samuel naman, sinabihan ko na kayo Itigil mo na yung panunugis. Matanda na po kayo. At sinabi ko na din sa'yo, edad ko lang ang tumatanda. Malakas pa din ako. Kaya ko makipagsabayan sa kahit anong uri ng nilalang. Yan na naman tayo. Pero maiba nga ho ako, Tatay Samuel. Hindi po ba kilala nyo si Aling Nora? Napadaan ako sa kanila kahapon Nakita ko yung anak niyang lalaki, yung binata na. Nakakaawa nga kasi maraming sugat sa katawan. Meron din sa muka. Ang sabi na disgrasya daw pero sa tingin ko hindi naman. Kakaiba kasi yung sugat Parang sinadyang tagain. Paika-ika pa nga pag naglalakad Maawa sana ako kaso bumalik sa isipan ko yung usap-usapan tungkol sa kanila. Wala namang nagpatunay pero naniniwala ako na aswang yung pamilya nun. Natigilan si Tatay Samuel. Ilang sandali pa napangiti ito. Tignan mo nga naman.
Ang pagkakataon na mismo ang gumawa ng paraan para matapos ang naudlot na engkwentro. Mabuti na lang madaldal ka, no? Nasabi mo sa akin ang bagay na yan. Tutuluyan ko ang binatang yan. Naguluhan si Mang Digo sa sinabi nito. Napapakamot na lamang sa ulo. Tatay Samuel, ano bang ibig mong sabihin? Teka, yung anak ni Aling Nora ang nakasagupa mo. Paano ho kayo nakakasigurado? Mahirap ho magbintang. Nakita ko na ang batang yon. Una pa lang alam ko may lahi siya eh. Kaso hinayaan ko lang dahil hindi pa naman ang gagambala. Tanda ko pa ang amoy niya. Walang pinagkaiba sa aswang na nakaengkwentro ko. Alam ko kung saan tumama ang mga taga ko sa kanya. Malalaman natin yan kung totoo o hindi eh. Halika, puntahan natin. Pinuntahan nila ang tahanan ni Aling Nora. Ilang oras na paglalakad ang layo. Pagkarating, napansin ang pagmamadali ng binata. Nagtago sa loob ng tahanan habang ang ina ay kinakabahan. Huwag kang kabahan, Nora. Hindi ako nandito para manakit. May gusto lang ako malaman sa anak mo eh. Pwede ba siya makausap? Sinubukan ng ina na magsinungaling pero hindi nadala sa ganung paraan si Tatay Samuel. Napilitan siyang ilabas ang anak. Matapos makita ng matanda ang mga sugat sa katawan, napag-alaman na ito mismo ang nakalabang aswang. Hindi ko alam kung anong gagawin sa'yo, Tutoy. Pero sige, pagbibigyan kita. Huwag ka nang umulit. Kung nagugutom ka o nauuhaw, humanap ka ng ibang paraan. Huwag kang mamerwisyo ng ibang tao. Pero kung hindi ka pa rin susunod, siguradong hiwalay ang ulo mo sa katawan mo at susunugin kita ng buong buo. Pasensya na, Nora. Alam kong mabuti kang aswang at hindi nang gagambala ng tao. Pero itong anak mo, sumaway sa mga batas. Malamang nagkakaintindihan naman tayong dalawa, no? Tumango ang ina. Humingi ng tawad sa nagawa ng anak. Tatay Samuel, parang hindi naman yata susunod yung binatang yun. Kitang-kita ko kung paano siya nagpipigil eh. Nakayuko lang, walang sinasabi. Pero damang-dama ko yung galit niya. Mamaya ikaw na yung biktimahin yan eh. Kung magkaganyan man, malalaman talaga ng binatang yon ang kanyang kakalagyan. Kilala natin si Nora. Sa kabila ng katauhan, mabuti naman siya eh. Sa loob ng mahabang panahon, wala siyang biniktima. Etong anak niya lang talaga yung sumira eh. Ipagdasal na lang natin na madaan sa disiplina. Ilang araw ang lumipas. Inakala ni Tatay Samuel na nagkaintindihan sila ng binata dahil wala nang napapabalitang nagpaparamdam na aswang. Ngunit nagulat na lamang siya sa mismong tahanan sinalakay. Anak nang, nagpapagaling ka palang hayop ka. Akala ko pa naman maayos ng usapan natin. Mabuti naman at ako ang pinuntirya mo, hindi kung sino-sino. Ay sandali, lalabas ako ng bahay, diyan tayo magtuos. Pagkalabas ng matanda, sinugod kagad siya ng aswang. Natumba ang matanda. Sinamantala ng nilalang ang pagkakataon. Dinaganan siya at sinakal. Masyadong maigpit ang pagkakakapit at nahihirapan na siyang huminga. Sinubukan niyang makawala, pero hindi basta-basta ang lakas nito. Hanggang sa biglang uminit ang mutya ng kawayan. Umusok ang katawan ng matanda. Ramdam ng nilalang ang init nito. Napaso ang katawan ng aswang, kaya kagad siyang lumayo sa matanda. Kinuha nito ang pagkakataon upang makuha ang itak. Hindi tinantanan sa pagtaga ang nilalang. Sa bawat pagtaga ni Tatay Samuel, kasabay nito ang pag-usok ng katawan na tila ba nasusunog ang balat sa bawat pagtama ng taga. Ilang sandali pa ay naglupasay na ito. Nagmamakaawa na wag tuluyan, pero sagad na ang galit ni Tatay Samuel. Binalaan na kita, hindi ba? Naglakas loob ka pang bumalik at sa akin ka pa maghihigante. Ikaw na mismo ang gumawa ng tadhana mo, iho. Naawa ko sa nanay mo. Masasaktan siya. Pero tama lang natapusin na kita. Malaking problema ang binibigay mo kay Nora. Mas makakatulong ako
kung mawawala ka na sa mundong ito. Lumuhod ang aswang sa kanyang harapan. Patuloy na nakiusap kay Tatay Samuel. Kaso nga lang, wala siyang nakikita o nararamdamang kabutihan sa binatang aswang. Kaya upang hindi na lumaki pa ang kasalanan at hindi na makapambiktima ng ibang tao, ginawa niya ang nararapat. Binaon niya ang itak sa lalamunan nito. Kitang-kita kung paanong umusok ang buong katawan. Patawarin mo sana ako, Nora. Ipagdasal na lang natin na gabayan ang kanyang kaluluwa at manahimik na sa kabilang buhay. Kinabukasan pagsikat ng araw, nagtungo sa tahanan ni Aling Nora si Tatay Samuel upang ibalita ang nangyari. Katulad ng inaasahan ay humagulgol ito. Nagwala sa sakit na dulot ng pagkawala ng anak. Pero ang naging maganda lang, tinanggap niya ito ng buong puso. Alam ko din na aabot kami sa puntong ito. Hindi ko lang inasahan na mapapaaga. Hindi ako magdadamdam sa iyo, Samuel. Nagpapasalamat ako. Ilang beses ko nang pinagsabihan ng anak ko pero hindi siya nakikinig. Maraming salamat sa ginawa mo. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, nalaman ni Tatay Samuel na ilang beses nang biktima ang binata. Hindi lamang hayop, may tao nang nadamay. Sa iba't ibang lugar nga lang ito nang bibiktima, kaya hindi kagad nakarating sa kanya. Kabilang na dito ang 2 lalaki na nagbebenta ng pekeng mutya. Nagtamo ng maraming kalmot matapos makasalubong sa daan. Pinayuhan na lamang ni Tatay Samuel ang ina sa mga dapat gawin. Masakit para dito ang mawalan, pero pinaintindi ni Tatay Samuel ng mabuti ang sitwasyon. Ilang linggo niya itong dinadalaw. Naninigurado na walang gagawing masama sa sarili. Sa kabila ng katauhan ng aswang, hindi pa rin may pagkakaila ang kabutihan nito. Sadyang nagkataon lang na may anak na tumaliwas. Sa paglipas ng mga taon, namayapa na rin si Aling Nora. Si Tatay Samuel mismo ang naglibing bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Inilagay niya ang bangkay nito sa tabi ng himlayan ng kanyang anak. Ang susunod nating kwento, mga kabayan, ay mahabang isang bagsak. Para sa mga nakapakinig na, pwedeng iskip ang kwento para ito sa mga kabayan natin na gustong magmarathon. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang istorya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Eloy. Walang eksaktong taon. Lugar ng Esperanza. Sa mundong ating ginagalawan ay palaging merong balanse. Kung merong aral sa kanan, meron ding aral sa kaliwa. At kung mabuti, meron ding kasamaan. Panganay na anak si Eloy. Dahil may kalayuan ang tahanan sa baryo, kung kaya't mas minabuti ng mga magulang na iluwal ang sanggol sa tahanan. Maaga pa lang, tinungo na ng ama ang isang manghihilot at kilalang albularyo. Ang pangalan nito ay Manang Lourdes. Ang siyang tumulong sa ina upang maisilang si Eloy. Pahirapan ang naging sitwasyon ng mailuwal si Eloy dahil hindi makaramdam ng hilab ang ina, kung kaya't inabot ng gabi bago lumabas ang sanggol. Ay nako, pambihira ang anak mo, Kadya. Parang ayaw pang lumabas. Maraming salamat ho, Aling Lourdes ha. Ihatid ko na ho kayo. Nako, hindi pa ako maaaring umuwi. Batid ko ang mga nilalang na nagbabantay. Lahat sila nag-aantay sa tahanan niya. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Halika, ipapakita ko sa iyo. Matapos marinig ang sinabi ng matanda, kagad na lumapit si Kadyo upang makita ang tinuturo nito. Rinig ni Kadyo ang mga letrang pabulong na sinasambit sa kanya. Ngunit hindi niya maintindihan
gayong bago lang ito sa pandinig. Ilang sandali pa, matapos masambit ng matanda ang mga kataga, inihipan niya ng 3 beses sa ulo si Kadyo. Dahil dito, ramdam niya ang biglang pangingilabot ng buong katawan. "Nakikita mo ba yan?" Kagad namang tinignan ni Kadyo ang puno ng nyug kung saan nakaturo ang matanda. Biglang bumilis ang tibok ng puso at halos matumba dahil sa kilabot. Ano yan? Aswang ba yan, Manang Lourdes? Impakto ang tawag dyan. Isa lang yan sa mga nilalang na nakamasid dito sa tahanan. Kaya mas mainam kung hindi na muna ako uuwi. Batid kong may espesyal sa iyong anak. Kaya sila narito. Dahil sa mga nasilayan kung kaya't pumayag si Kadyo sa nais nito. Hindi nagtagal ay muling bumalik sa loob ang dalawa upang tignan ang kalagayan ng mag-ina. Pagsapit ng hating gabi, normal naman ang lahat. Ngunit habang mahimbing na natutulog si Kadyo, bigla itong nagulat matapos marinig ang pagsigaw ng asawa. "Manang Lourdes, ano pong nangyayari? Bakit pinipilit ng anak ko na iikot yung ulo niya patalikod? Manang, anong gagawin ko?" Dali-daling bumangon si Kadyo. Nakitang abala sa pagpapausok ng kamangyan ng matanda. "Kadyo, maiwan ka muna dito sa mag-ina mo. Lalabas lang ako sandali. Ipapakita ko sa mga panghas kung sino ba si Lourdes." Matapos itong banggitin ng matanda, hawak ang garapon na puno ng asin. Nagmamadaling lumabas si Manang Lourdes habang patuloy na nag-uusal. At dahil sa gawa sa kawayan ang dingding ng tahanan, kung kaya't minabuting sumilip ni Kadyo kung ano man ang gagawin ng matanda sa labas. Nang mga panong ito, lampara o sulo ang pangunahing liwanag tuwing lumalabas ng tahanan kapag gabi. Nang makalagpas si Aling Lourdes sa liwanag ng lampara, labis ang pagkamangha ni Kadyo matapos makita na lumiliwanag ang bitbit ng matanda. Simpleng asin lamang, biglang nagliwanag ng matapat sa dilim. Naging kulay berde ang hawak ni Aling Lourdes at ang labis pa na nagpamangha kay Kadyo nang ihagis na ang asin. Kapag tumatama sa kung anong bagay ang asin ay bigla itong lumiliyab. Wala mang makitang kalaban si Kadyo. Kapansin-pansin sa kilos ng matanda ang pagmamadali sa tuwing dumadakot ng asin. Halos 1 oras ang tinagal ng kaganapan hanggang sa napatigil si Aling Lourdes. Kinuha nito ang isang patay na dahon ng nyug, sinigaan hanggang sa lumiyab. Sa pagtayo ni Aling Lourdes, mabilis itong tumakbo at winasiwas ang bitbit na sulo hanggang tumama ito sa kung anong bagay. Dahil sa ginawa ng matanda, kung kaya't biglang lumiyab ang isang wangis ng tao, mabilis itong tumakbo patungo sa kakawyan. Nang masiguradong ligtas na ang paligid, muling bumalik sa tahanan si Aling Lourdes. Tiniyak na maayos ang lagay ng mag-ina at muling nagpausok ng kamangyan. Inikot ang buong kwarto, maging ang labas ng tahanan. Dahil sa mga nangyari, kung kaya't hindi na nakatulog si Kadyo hanggang sumikat ang araw. "O Kadyo, mauna na ako ha. Ikaw nang bahala sa mag-ina mo. Hindi na rin magkakamaling bumalik pa ang mga nakita mo kagabi." Maraming salamat po sa tulong niyo, Manang ha. Mas maganda po siguro kung magkakape muna kayo. "Ay nako, wag na. Doon na lang ako sa bahay. Kailangan ko ring makauwi ng maaga. Alam mo na, maraming nagpapagamot tuwing umaga." Matapos marinig ang sinabi nito, hindi na nagpumilit pa si Kadyo. Mas binigyan ng atensyon ang asawa at anak. Sa paglipas ng panahon,
hanggang sa naging binata si Eloy walang kakaibang naganap. Lumaki ng normal si Eloy kasama ang ina at ang 3 kapatid. Nang mga panong ito ay nasa edad 20 na si Eloy. Namulat ito sa mundo ng hiwaga noong papalapit na ang ika-21 kaarawan. Dahil panganay at nag-iisang anak na lalaki, kaya pinaghandaan ng ama ang papalapit na kaarawan. Habang abala sa pagbibiyak ng kahoy, bigla itong tinawag ng ama upang kausapin. "Bakit po tay? May uutos po kayo?" Wala naman anak. Nga pala bukas kaarawan mo na. Wala ka bang naisimbitahan? "Nako tay, saan naman tayo kukuha ng panghanda? At saka wag na kayo mag-alala. Sapat na sa akin yung magkasama tayo." Huwag mong alalahanin yon. Yung isang baboy natin pwede nating katayin yung bukas. Para mag-imbita ka ng mga kaibigan mo. Matapos marinig ang mga sinabi ng ama, halos hindi magmaliw sa tuwa si Eloy dahil sa sorpresang pahanda nito. Nung mga oras na yon ay umalis ng tahanan si Eloy upang imbitahan ang mga kaibigan. Hindi naman bababa sa 5 ang kaibigang inimbitahan, ngunit 4 lang ang sigurado na makakapunta sa kaarawan. Habang nasa daan pabalik ng bahay, napansin ni Eloy si Aling Lourdes, hirap sa pagbitbit ng kung anong halaman. "Aling Lourdes, magandang hapon po. Tulungan ko na po kayo." Ay nako, maraming salamat iho. Hindi ba ikaw yung anak ni Kadyo at Maning? "Opo, galing po ako sa bahay ng mga kaibigan ko nag-imbita. Nga po pala Aling Lourdes, kung hindi po kayo abala bukas baka pwede kayong pumunta sa bahay. Konting salo-salo lang po." Ganun ba? Susubukan ko kung makakapunta ko iho. Ilang taon ka na ba bukas? "Ano magbe-21 na po ako." Aba, tignan mo nga naman. Ang bilis ng panahon. Matapos ang maikling usapan, mas minabuting ihatid ang matanda hanggang sa tahanan nito. Ay maraming salamat iho. Pagpalaing ka nawa ng may likha. Napangiti naman si Eloy. Kaagad nagpaalam upang bumalik ng tahanan. Pagsapit ng gabi habang naghahapunan, masayang pinag-usapan ng pamilya ang gaganapin na kaarawan ni Eloy. Ngunit ang hindi alam ng binata, sa pagtungtong ng edad na 21, magsisimula na ang kakayahan at isang obligasyon para sa nakararami. Kinaumagahan, maaga pang nagising si Eloy. Mas minabuting magtimpla ng kape habang pinagmamasdan ang mamog na palayan. At sa hindi kalayuan, kapansin-pansin si Aling Lourdes na papalapit sa tahanan. Kitang-kita ng mga mata ni Eloy kung papaanong lakaran ni Aling Lourdes ang mga palay. Animoy matitibay ang mga palay, gayong hindi ito natutumba sa tuwing lalakaran ng matanda. Nang mapansin ito na nakatitig si Eloy, napangiti ito habang patuloy sa paglapit. Dahil sa pinapakitang kakayahan ni Aling Lourdes, mabilis itong nakarating sa tahanan. Maligayang kaarawan iho. Nandyan ba ang tatay mo? Oho, nasa loob po." Uy, Manang Lourdes, napabisita ho kayo. Maaari ba kitang makausap ng tayo lang? Matapos marinig ang sinabi ng matanda, kaagad pumasok si Eloy bitbit ang kape. Labis naman ang pagtataka ng binata. Iniisip kung ano ang naging usapan ng dalawa. Makalipas ang ilang minuto, habang abala sa paghuhugas ng kawa si Eloy, bahagya itong natigilan matapos marinig ang boses ng ama. Eloy, halika nga muna sandali dito. "Ano ho yan tay? Bakit po?"
Samahan mo muna si Manang Lourdes sa bahay niya. Ayoko na ng maraming tanong ha. Basta sumunod ka na lang. Dahil sa narinig, kung kaya't walang nagawa ang binata, walang pag-aalinlangan na sinunod ang utos ng ama. Habang nasa daan, pansin ni Eloy na palinga-linga ang matanda. Aling Lourdes, ayos lang po ba kayo? Sa bahay ko na sasabihin sa'yo ang mga dapat mong gawin. Sa ngayon, bilisan natin ang paglalakad. Habang hindi pa ganong karami ang taong dumadaan. Wala namang naramdamang kakaiba si Eloy, kung kaya't hindi ito nag-isip ng kung ano-ano tungkol sa matanda. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nakarating si Eloy sa tahanan ng matanda. Pumasok ka. Antayin mo ko dyan sa upuan. May kukunin lang ako sa likod ng bahay. Tumango naman si Eloy bilang pagsang-ayon dito. Kilala si Aling Lourdes bilang manggagamot sa kanilang lugar. Ngunit hindi pa nito pinahintulutan ang kung sino man na pumasok sa kanyang tahanan. Tanging sa munting kubo niya pinapapunta ang mga taong nagpapakonsulta. Kung kaya't labis ang pagkamangha ni Eloy matapos makita ang iilang garapon at mga halamang gamot na nakasabit sa tahanan. Ngunit ang labis na nagpamangha kay Eloy nang makita ang isang dahon na kasing laki ng malunggay. Wala masyadong hangin ang nakakapasok sa loob, gayong nakasara ang pintuan at bintana ng bahay. Paikot-ikot ang dahon sa loob ng bahay. Animoy isang insekto, pabalik-balik kung lumipad. Lilipad papunta sa kusina, babalik sa silid ng matanda at muling babalik sa sala. Napag-alaman ni Eloy na isa itong uri ng dahon matapos tumigil kakalipad ang bagay at dumampi sa kanyang palad. Iho, mukhang hindi ko na kailangan pang ibigay ang mutya sa'yo. Parang ikaw na mismo ang pinili ng mutya ng malunggay. Ano pong ibig yung sabihin? Itong dahon? Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Mula nang ipinanganak ka, naramdaman ko na ang bugso ng enerhiya sa iyong katawan. Ayon kay Aling Lourdes, kaya wala siyang pinapapasok sa kanyang tahanan. Matagal nang lumilipad ang mutya ng malunggay paikot-ikot sa bahay. Ibinigay ito ng gabay, isang napakalaking aso na may malaking sungay. Hindi sumailalim sa kapangyarihan ni Aling Lourdes ang bagay. Dahil sa pagmamatigas ng mutya, kung kaya't hinayaan niya itong lumipad sa loob ng tahanan ng maraming taon. Hindi ordinaryong aso ang gabay ni Aling Lourdes. Nahahanay ang uri nito sa mga maharlikang nilalang. Batid kong ikaw ang inaantay ng tangan. Kaya ngayong 21 ka na. Ito na siguro ang regalo ko sa iyo. Salamat ho. Salamat ho, pero Huwag kang mag-alala, Eloy. May rason ang lahat ng bagay. Marahil maguguluhan ka sa ngayon. Pero darating ang araw, malalaman mo rin ang dahilan. dahil sa mga sinabi ni Aling Lourdes, panandaliang napatahimik si Eloy, gayong masyadong mabilis ang mga kaganapan. Ito lang naman ang sadya ko. Maaari ka nang umuwi kung gusto mo, ha? Kung meron kang mga katanungan, maaari kang bumalik dito sa bahay. Kahit anong oras pwede. Sige ho, Aling Lourdes. Maraming salamat ho . Tuloy na ho ako. Matapos magsalita ni Eloy, tanging pagngiti ang naging sagot ng matanda. Habang nasa daan, tulalang naglalakad si Eloy habang iniisip ang mga nangyari. Pre, hoy. Parang malalim pa sa busay ng dagang-dagang iniisip mo . Anong sabi mo? Kanina ka pa dyan? Oo,
Kanina mo pa ako nakasalubong. Nagtataka nga ako di mo ako pinapansin eh. Bakit? Piling pogi ka? Piling pogi. San banda ba? At saka wag mo nga akong intindihin. Saan ka ba pupunta? Ito naman hindi mabiro eh. Pinapapunta ako ni tatay sa bahay ni Tio Ramon dun sa bayan. May sasabihin daw tungkol sa maaaring trabaho sa Rizal. Oy, nga pala maligayang kaarawan ha. Susunod na lang ako. O sige, ingat ka. Kita na lang tayo mamaya sa bahay. Matapos ang maikling usapan, muling ipinagpatuloy ni Eloy ang paglalakad upang tulungan ang ama sa pagkatay ng baboy. Nang marating ang bahay, nakita ang ama na abala sa pagkiskis ng balat ng hayop. Dali-dali nitong pinuntahan si Eloy upang tulungan. Naging abala ang buong pamilya sa maghapon dahil sa tulong ng bawat isa kung kaya't maagang natapos ang gawain. Sa pagsapit ng hapon, habang inilalatag ang mesang gagamitin para sa mga bisita, bahagyang natigilan si Eloy matapos marinig ang tinig ni Joji. Pare, maligayang kaarawan ha. Sakto wala pang bisita. Pero pwede ka bang makausap sandali? Oh, ano yun? Bakit magdadala ka ng ulam pag uwi mo? Oo naman, basta ibalik mo lang yung pinggan namin. Nako hindi yun. Pero sige magdadala ako, matik na yun. Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Gusto mo bang magtrabaho sa Rizal? Ang sabi kasi sa akin ni Tio Ramon, 2 tao daw yung kailangan nila eh. Anong klaseng trabaho ba yan? Magtitinda ng karne ng baboy sa palengke. Malaki din yung kita dun ha. Makakapagpadala ka pa dito kay Uncle Kadyo. Ganun ba? Pag-iisipan ko, magpapaalam muna ako kay nanay. Maupo ka muna dyan, darating na rin yung iba nating kaibigan mamaya. Makalipas ang ilang sandali, isa-isang dumating ang ilan pang kaibigan ng dalawa. Naging masaya ang lahat sa pagdiriwang ng kaarawan ni Eloy. Kinagabihan, matapos makauwi ang mga bisita, mas minabuting kausapin ni Eloy ang magulang tungkol sa naging usapan nila ni Joji. Ganun ba? Sa akin walang problema kung yan ang nais mo, anak. Malaki ka na. Alam mo kung anong tama't mali. Basta anak ha, mag-iingat ka. Wala pa naman tayong kamag-anak na pwede mong lapitan dun. Lalo na kapag kailangan mo ng tulong. Alagaan mo ang sarili mo. Maraming salamat po nanay at tatay ha. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat ako dun. 2 araw ang lumipas matapos mapapayag ang mga magulang. Kasama si Joji, bumiyahe ang 2 patungong Rizal, kung saan nag-aantay ang kamag-anak ni Joji na ang pangalan ay Chris. Hindi naman naging mahirap kay Eloy na pakisamahan ang tsuhi ni Joji. Binata ka na, Loya. Kumusta naman si paring Kadyo sa probinsya? Ayos lang naman ho, malakas pa ho sa kalabaw. Mabuti naman kung ganon. O sige na, alam kong pagod kayo eh. Pumasok kayo dyan sa pangalawang kwarto. Yan ang magiging silid nyo. Sa susunod na tayo mag-usap pagkatapos yung magpahinga. Matapos marinig ang sinabi ni Chris, kagad tumuloy ang 2 sa kwarto upang matulog. Kinabukasan maagang nagising ang magkaibigan. Gayong maghakot pa ito ng ilang karne patungo sa palengke. Joji, akala ko ba magtitinda tayo ng karne? Bakit parang kargador ang bagsak natin? Ang sabi kasi ni Tio Chris, ito daw yung ibebenta natin. Wala pa kasi yung mga kargador eh. Mamayang 7:00 pa daw maghahatid ng stock. Matapos maintindihan ng sistema, hindi na nagtanong pa si Eloy at nagpatuloy na sa paglalakad. Bitbit nila ang ilang kilo ng baboy. Nang makarating sa palengke, bumungad naman si Chris na abala sa paglilinis ng pwesto. O nandyan na pala kayo. Dito nyo ilapag. Joji, di ba alam mo na ako nung sistema dito? Ikaw nang bahala kay Eloy ah. May pupuntahan pa ako sa kabilang barangay eh.
Kukuha lang kami ng mga baboy na gagamitin sa susunod na araw. Andyan din yung termos sa baba. Magtimpla na lang kayo ng kape bago magsimula sa paghiwa. Naging abala sa maghapon ang magkaibigan. Maswerte namang maaga pa lamang. Magsasara na ang tindahan dahil ubos na ang paninda. Nang makabalik sa tahanan, sakto namang kakauwi lang ni Chris. Bitbit ang 2 buhay na baboy. O maaga pa. Sinong naiwan dun sa pwesto? Nako tiyo, wala na kaming dapat bantayan doon. Naubos na. Paano wala? Huwag niyo sabihin pinamigay niyo yung karne. Bakit naman namin gagawin yun? Naubos yung paninda tiyo. Ito nga pala yung kinita namin sa maghapon. Sakto yan ha. Walang labis, walang kulang. Aba, ngayon lang nangyari to ah. Mukhang swerte kayong dalawa. Kung ganito lagi, ay dadagdagan ko ang ipapasahod sa inyo. Napangiti naman ang magkaibigan. Pagsapit ng dilim, pagkatapos magapunan, mas minabuting tumambay ni Eloy sa labas ng tahanan upang magpahangin. Uy Loy, diyan ka lang ba? Hindi ka ba nilalamok dyan? Hindi naman. Bakit ba? Lumalapit sa kanya ang kaibigan. Masaya ang pagmumukha nito. Uy, nakita mo ba yung anak ng kapitbahay natin? Alin dun? Yung lalaking may malaking katawan tapos maraming tato? Barakong barako pero tagilid pala. Nako Joji, ikaw huwag mo sabihing. Hindi yun. Yung kapatid na babae ang tinutukoy ko. Pre, ang puti panalo. Ano pang inaantay mo? Haranahin natin. Uso kaya yun dito sa Rizal? Parang luma na yun eh. At saka nahihiya ako. Sa susunod na lang, bebuelo lang ako. Ikaw ang bahala, basta wag mo akong sisisihin kapag naunahan ka ng iba. Dahil sa sinabi nito, sandaling napatulala si Joji. Inisip ang maaaring gawin kung paanong makakaporma sa natitipuhang dalaga. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga si Eloy, nakita nito ang sarili na natutulog. Teka, patay na ba ako? Ba't nakikita ko yung katawang ko? Huwag kang mag-alala. Hindi ka papatay. Sinundan ni Eloy kung saan nanggagaling ang boses. Nakaramdam siya ng kapayapaan at kaligtasan matapos makita ang isang nakabaluti at makisig na lalaki. Ako ang gabay ng mutsyang hawak mo. Kakaiba ang itsura ng nilalang na nakikita. Pormang tao man ang katawan. Ngunit ang mukha nito ay katulad sa aso na merong napakalaking sungay. Nasabi ko na sa'yo ang totoo kong ngalan. Huwag na huwag mong tatawagin kung hindi kailangan dahil malaking kaguluhan ang magaganap. Sa paglaho nito sa paningin, ang pagbalikwas ng katawang lupa ni Eloy. Oh, anyari sa'yo? Parang gulat na gulat ka dyan ah. Bigla mo kong iniwanan kagabi. Salita ko ng salita, wala ka na pala sa likod ko. Pasensya ka na pare Nakatulala kasi ako tsaka inaantok na ako. Okay kayong dalawa. Gumalaw-galaw na kayo dyan. Anong oras na? Sige tiyo, maliligo lang muna kami. Tutuloy na rin kami sa palengke. Mabilis na kumilos ang dalawa upang pumasok sa trabaho. Pagsapit ng tanghali, habang abala sa paghihiwa ng karne ang dalawa, hindi nito inaasahan ang pagdating ng isang dalaga. Magkano dito sa liempo? Pre, bigyan mo na yan Tatapusin ko lang to. Habang nakayuko, abala sa paghihiwa ng buto-buto. Manong, kuya, nagsasalita ba tong kasama mo? Huy! Pre, Joji, anong ginagawa mo? Pasensya ka na binibini Baka naagandaan to sa'yo
Hoy, Joji, ano na? Nasaan ba si Manong Chris? Wala ba siya dito? Wala ho eh. Mula ngayon, kami na ng kasama ko'y magtitinda dito. Mukhang suki kayo ah. Oo, sa totoo niyan kapitbahay lang namin siya eh. Mag-iiyaw sana kami ng nanay ko. Pwede ba 2 kilo ng yempo? Sige ho. Sandali lang ha. Matapos maibigay ni Eloy ang karne, saka pa lamang nahimasmasan si Joji. Pre, grabe no? Ang ganda. Pambihira kang tao ka. Mapapagalitan tayo niyan sa ginagawa mo eh. Pre, siya yun eh. Yung kapitbahay natin. Ang ganda no? Kaya naman pala. Yung pala yun. Bakit kasi hindi mo kinausap? Nanigas ka dyan eh. Sige na, pakiabot na nga lang yung ulo. Umayos ka na rin dyan. Tulad ng dati, maagang nakauwi ang magkaibigan matapos maubos ang paninda. Ganito ang naging buhay ng dalawa sa loob ng ilang araw. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, katapusan ng buwan. Habang abala sa ginagawa si Eloy ay bahagya itong natigilan matapos marinig ang boses ng isang lalaki. O maglagay na kayo, dalian nyo. Marami pa ang pupuntahan namin. Malaking tao at nasa 6 ang bilang nila. Pansin ni Eloy ang dalang baril, nakasugbit sa tagiliran. Ano pong kailangan nila? Bingi ka ba? Siguro bago ka dito ano? Akin na ang lagay nyo. Hindi ba kayo sinabihan ng amo nyo? Pasensya na po ah. Wala pong binilin sa amin na magbibigay kami ng kung anumang kailangan nyo. Pera ang kailangan namin. Yung kinita nyo kaninang umaga, para yon sa proteksyon nyo. Teka, ano pong proteksyon? At saka baka mapagalitan ako kapag binigay ko sa inyo yung pera eh. Siguro mas mainam po antayin na lang natin yung may-ari mamaya. Anong aantayin? Hindi mo ba narinig? Nagmamadali kami. Ano ba, magbibigay ka ba o papatikimin pa kita? Matapos marinig ang sinabi ng lalaki, bahagyang naagaw ang atensyon ni Eloy. Narinig niya din ang salita ng gabay. Huwag kang matakot. Nandito ako. Kung kaya't nakipagmatigasan si Eloy. Kayo ho. Kung yan yung gusto niya, walang problema. Aba, matigas ka ha? Michael, bigyan mo nga to. Baka mapuruhan ko yan kapag ako ang bumanat eh. Matapos magsalita ng lalaki, mabilis pumunta sa harapan ang lalaking kasing tangkad ni Eloy. Hindi may pagkakailang sanay ito sa mabibigat na trabaho, gayong may kalakihan ang katawan nito. Bilang isang normal na tao, walang alam sa pakikipaglaban, nanatiling nakatayo si Eloy habang pinagmamasdan ang lalaki. Nang tuluyan nitong makalapit, nagawa pa nitong makipagtitigan kay Eloy hanggang sa bigla itong nagpakawala ng malakas sa suntok. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nagawang makaiwas ni Eloy. Ngunit nagulat ang lahat. Nanatiling nakatayo ang binata na parang walang nangyari, habang yung sumuntok sa kanya namilipit sa sobrang sakit. Oh Michael, anong nangyari sa'yo? Boss, sakit ng kamay ko eh. Parang pader yung mukha niya no? Ay naku, lalampa-lampa. Sige, tignan natin kung mas makapal pa sa'yo ang bala ko. Kasabay ng pagtutok ng baril kay Eloy, dumating naman si Chris mula sa slaughterhouse kasama si Joji. Sir Fernando, tama na yan. Pasensya na po kayo. Hindi ko po napagsabihan ng mga bata tungkol sa bigayan natin tuwing katapusan ng buwan. Pagsabihan mo tong bata mo ha. Baka sa susunod, hahalo yung dugo niya sa tinitinda niyong baboy. Ay sige ho, ito po yung bigay ko. Huwag kayong mag-alala, hindi na ho mauulit.
Matapos maibigay ni Chris ang pera, kagad ding umalis ang mga armadong kalalakihan. Ayon kay Chris, hawak ng malaking sindikato ang grupo ni Fernando. Ayaw mang magbigay. Wala rin silang magagawa dahil kung hindi, sila ang gugulpihin o papatayin. Tanging kinita lang sa umaga ang kinukuha nito, kung saan araw ng Sabado tuwing huling linggo ng buwan. Pasensya na ho kayo ha. Mukhang malalagay pa tayo sa alanganin dahil sa ginawa ko. Ay naku, ako nga ang dapat humingi ng pasensya pero hayaan na natin yon. O ito, dahil palagi tayong nauubusan ng paninda, magdadagdag na lang tayo ng paninda pa dito. Matapos ang naging mainit na kaganapan, muling bumalik sa pagtitinda ang dalawa na parang walang nangyari. Ngunit labis ang swerteng dala ni Eloy, gayong muling naubos ang tinitindang karne. Bago pa lumubog ang araw, nagsimula ng magligpit ng gamit ang magkaibigan. Pare, samahan mo ako dun sa kabilang eskinita. May bibiliin lang ako. Saan? Doon pa sa looban? Huy, delikado doon kapag madilim na. Sandali lang naman tayo eh. Bibili lang ako ng bulaklak tapos mamayang gabi, diretso na tayo sa kapitbahay. Alam ko na. O sige, walang problema. Bitbit ang kinita ng buong araw at ang iilang gamit sa panghiwa ng karne. Dumaan ang magkaibigan sa looban upang bumili ng bulaklak. Nung una ay wala namang kakaibang naramdaman si Eloy. Ngunit pagkatapos bumili ng bulaklak, nakaramdam siya ng panganib. Uy, pre. Pwede bang bumalik na lang tayo sa dinaanan natin kanina? Ha? Bakit? Mas malapit dito oh. Wala namang nagawa si Eloy, kundi sundin ng kaibigan. Mas minabuting maging alisto ni Eloy, gayong hindi nila kabisado ang ugali ng mga tao sa paligid. Sa patuloy na paglalakad ng dalawa, narating nito ang maliit na tindahan kung saan may 3 lalaki ang umiinom sa harapan. Hindi ito pinansin ng dalawa, ngunit naagaw ang kanilang atensyon. Bigla nilang tinawag si Joji na nauunang maglakad. Utoy, parang bago kayo dito ah. Saan ang punta nyo? Nakikiraan lang po. Diyan lang kami sa labasan. Alatang galing probinsya. Oliga, inom ka muna. Pasensya na po pero hindi po ako nainom eh. Ano, hindi kayo inom? Aba, bigwasan kaya kita. Je, pagbigyan mo na para makadaan na tayo. Yan, makinig ka sa kasama mo. Teka, anong laman ng bag mo? Magdanakaw kayo no? Naku po, hindi po. Ito po yung benta namin sa palengke. Benta pala. Tol, kunin mo nga yung bag niyan. Kuya, wala namang ganyanan. Nagtatrabaho kami ng patas eh. Ibigay mo na lang kung ayaw mong masaktan. Dahil sa pagbabanta ng lalaki, kung kaya't uminit ang ulo ni Eloy. Je, halika nga dito sa tabi ko. Mukhang sa ulo nila nilalagay yung alak imbis na sa tiyan eh. Matapos marinig ang sinabi ni Eloy, dahan-dahang tumayo ang mga lalaki, kasabay ng pagbunot ng balisong. Dito ka lang sa likod ko pare ah. Akin na yung kutsilyo na nasa bag. Pare, tumakbo na lang tayo. Ang dami niya no, hindi natin kaya yan. De pare, halangang mga bituka niyan, dapat dyan pinapalagan eh. Diyan ka lang, akong bahala. Ilang sandali pa, hinampas ni Eloy ng bote ang isa sa mga lalaki. Napasubsob ito ng matamaan sa ulo. Nang makita ang nangyari, mabilis sa sumunod ang dalawang kasama upang saksakin si Eloy. Ngunit bago pa man makalapit ang lasenggo, nasipa niya ang isa sa sikmura
Namilipit ito sa sakit. Samantalang ang kasama nito nagpatuloy sa pag-atake kay Eloy. Dahil sabay ang pagsugod ng mga kalalakian. Kung kaya't pagharang na lang sa patalim ang nagawa ni Eloy upang hindi ito tumama sa katawan. Laking pagtataka ng mga kalalakian. Pagtama ng balisong sa kanya, parang tumalbog lang ito sa katawan ni Eloy. Ilang sandali pa, biglang dumating si Fernando at Michael. Hindi na tayo mahihirapan. Sige na, tapusin mo na yan, Michael. Ayoko na pare. Hindi normal yung isang yan eh. Diyan na kayo. Sa pagtakbo ng mga lalaki, wala nang pagpipilian pa si Fernando. Muli niyang kinuha ang balisong at sumugod. Dahil sa liksi ni Eloy, hindi na nakabawi si Fernando. Isang malakas sa sapak ang pinakawalan ni Eloy na siyang dahilan upang masubsob ang mukha ni Fernando sa kanal. Habang pinagmamasdan ito ni Eloy, hindi niya napansin ang paglapit ng isa pang lalaki. Kwenelyuhan si Eloy kasabay ang pagsaksak gamit ang basag na bote. Kaso nga lang, walang naging emosyon ng binata, kung kaya't dahan-dahang sinilip ang kamay. Walang tigil ang pagdurugo ng kanyang kamay. Anong problema? Puro ka kasi bote. Lagyan ko kaya ng gripo yung tagiliran mo. Kanina ka pa eh. Wag pare, may pamilya ako, 2 yung anak ko eh. Pamilyado kang tao pero puro alak yung iniintindi mo. Sige na, umalis ka na. Isama mo yung mga kapwa mo batugan. Matapos marinig ang sinabi ni Eloy, mabilis na binuhat ng lalaki ang kaibigan upang lisanin ang lugar. Pare, maraming dugo yung damit mo ah. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Saka hindi naman sa akin yung dugo na to eh. Nang makauwi na ang dalawa, sumalubong si Chris sa harapan ng tahanan. Kanina ko pa kayo inaantay eh. Saan ba kayo galing? Anong oras na oh? Teka, bakit puro dugo yung damit mo, Eloy? Yun nga po eh, may dinaanan kami dyan sa looban. Nakursunadahan pa kami ng mga lasing eh. Ay Diyos ko naman oh, hindi ba kayo nasaktan? Sino yung humarang sa inyo? Namukaan nyo ba? Wag nyo na po masyadong intindihin. Nabigyan naman po ng leksyon eh. Ha? Sigurado ka ba? O sige, pumasok na kayo sa loob at kumain. Maligo din kayo. May nilagang baboy dyan sa kusina. Nilagang baboy? Nilagang baboy na naman? Tigil-tigilan mo ako sa kartehan mo, Joji ah. At saka bakit may bulaklak ang dala? Matagal pa ang piyesta ng patay. Wala naman tayong kamag-anak na nakalibing dito sa Rizal. Nakukursunadahan daw po yung anak ng kapitbahay natin nung. Pupunta rin kami mamaya doon pagkatapos kumain. Sino? Si Olga? Hoy kayong dalawa. Mag-ingat kayo dito sa Rizal. At saka, wag na nga kayong dumaan sa looban. Di baling malayo basta ligtas kayo makakauwi. Tumango naman ang dalawa bilang pagsang-ayon. Habang kumakain, napag-usapan ng magkaibigan kung ano ang magiging hakbang bago pumunta sa kapitbahay. Di ano pa bang dapat gawin? Kumatok muna sa pintuan. Tapos hanapin natin yung sino nga ba yun? Si Olga pare. Halika na kasi ang bagal mong kumain eh. Ayos ah. Kailan ka pa nagkaroon ng lakas ng loob? Nung nagkita kayo sa palengke, hindi ka nga nakagalaw eh. Matapos marinig ang sinabi ng kaibigan, tanging pagtawa lang ang naging sagot ni Joji. Kaunting description sa tahanan ni Olga. Gawa ito sa kahoy at 2 palapagang tahanan. Ilang minutong nakalipas, pumunta na ang dalawa sa kapitbahay. Pare, huwag na lang kaya natin ituloy. Nako, umandar na naman yung katorpean mo. Tingnan mo yung bahay pare oh. Mukhang mayaman. May kotse pa sa harapan eh.
Ngayon ko lang nakita yan eh. Baka may bisita lang. O yun nga. Bukas na lang tayo. Sa susunod na lang. Sa pagtalikod ng dalawa upang umuwi, bahagya itong natigilan matapos marinig ang tinig ng babae. Hoy, kayong dalawa! Saan ang punta nyo? Ayos ah. Nakaporma? Matapos marinig ang boses ni Olga, napalingon naman sa ikalawang palapag ng bahay ang dalawa. Etong kaibigan ko manliligaw daw sa'yo eh. Pwede ba daw? At saka... Napatahimik si Eloy nang sikuhin ng kaibigan. Oh, bakit parang uuwi na kayo? Tara, pasok kayo sa bahay. Wala namang aso dyan eh. Dahil sa sinabi ng dalaga, kaagad bumalik ang magkaibigan. Pagbukas ng pintuan, hindi na nagdalawang isip na pumasok ang dalawa. Oh, sino yung mga yan? Manliligaw ko. Bakit pa? Ano to, koleksyon? Pasalamat ka nga, Olga, nililigawan kita eh. Sino ba kayong makutong lupa? Boss, magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Hindi porket maayos yung damit nyo, may karapatan na kayo na manlait ng kapwa nyo. Oo nga, Patrick. Pwede ba umuwi ka na? Kanina ka pa nandito eh. Dahil sa sinabi ng dalaga, padabog na umalis ang lalaki. Olga, sino yun? Wala yun, manliligaw ko. Nakakairita nga eh, kanina pa yun dito sa bahay. Kung hindi kayo dumating, baka hindi pa umuwi yun eh. Kayo ba, manliligaw din kayong dalawa? Ako wala akong plano, sumama lang ako eh. Eto lang oh, si Joji. Oy, pre, dun muna ako sa labas ah. Antayin kita dun para makapag-usap kayo ng maayos. Tumangulang naman ang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nakayukong lumabas ng bahay si Joji. Oh, pre, ba't ganyan yung mukha mo? Pinalayas ka rin no? Hindi pre, tinapat niya ako eh. Hindi daw ako tipo. Kaya pala. Baka may natitipuan ng iba. Ba't pa tayo pinapasok? Akala niya daw kasi ikaw yung manliligaw. Pero ayos lang naman sa akin. Nakita mo yung babaeng suki natin tuwing Biyernes? Parang yun na lang yung gusto ko. Yun yung liligawan ko. Ay naku, pambihira. Hindi ko naman tipo yung Olga na yan eh. Halatang mataray. Tara, uwi na tayo, magpahinga na lang tayo. Pagsapit ng umaga, pagbangon pa lamang, ramdam na ni Eloy ang kakaibang init na nararamdaman. Tulad ng nakagawian, maaga pang tumungo sa palengke at binaliwala ang naramdaman. Madilim pa, nasa pwesto na ang dalawa. Habang abala sa ginagawa, napatigil si Joji matapos makita ang paglapit ng isang matandang babae. Kung susuriin, animoy nasa edad 90, may gitna ang matanda. Kulubot ang balat, uugod-ugod sa paglalakad. Magandang umaga po, Nay. Masyado pong maaga yung pagpunta nyo dito sa palengke ah. Kayo ang dahilan kung bakit sumubsob sa kanalang muka ng apo ko. Pare, Eloy, hoy! Oh, problema mo! Nang makita ni Eloy ang matanda, ramdam nito ang kakaibang aura na bumabalot sa pagkatao nito. Marahil ikaw ang may gawa. Humanda ka. Hindi ako titigil hanggat hindi nalalagay sa bote ang kaluluwa mo. Huwag mo nga akong pinagbabantaan ng ganyan. At saka, huwag ka rin magtago sa nakakaawang anyo ng matanda. Alam kong hindi ganyan yung itsura mo. Matapos marinig ang sinabi ni Eloy, ngumiti ang matanda at umalis sa lugar. Loy, nakakatakot naman yung matandang yun oh. Siguradong yung mga lasinggero yung tinutukoy niya eh. Aswang ang isang yun. Mukha lang mahina,
Nagtatago sa anyo ng matanda pero sobrang lakas ng isang yun. Aswang? Hanggang dito ba naman sa Rizal merong aswang? Matapos ang kaganapan, nagtrabaho na ang dalawa. Nawala na rin ang kakaibang nararamdaman kung kaya't alam ni Eloy sa kanyang sarili. Ang matandang yon ang dahilan kung bakit nagbibigay ng babala ang katawan. Sa pagsapit ng tanghali, habang nag-aantay ng mga customer, kita naman si Olga na papalapit sa kanilang pwesto. Eto na pala yung order nyo kay Ninong. Salamat ha. Magkano nga pala to? Wala kasing sinabi si Manong Chris eh. Wag na. Sabi ni Ninong bayad na daw yan eh. Habang abala sa pagbalik ng pera sa pitaka ang dalaga, napansin ni Eloy ang pamilyar na muka. Masama itong nakatitig sa dalaga. Ilang sandali pa naglabas ito ng baril, kung kaya't mabilis na kumilos si Eloy upang iharang ang katawan sa dalaga. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong lugar dahil sa ginawa ng manliligaw ni Olga. Wala mang maramdamang kirot. Mas minabuting magpatumba ni Eloy upang hindi maginala ang lahat ng makakakita. Matapos maubos ang bala ng baril, kagad na tumakbo si Patrick upang takasan ang ginawang kasalanan. Ngunit sa tulong ng taong bayan at iilang pulis na nagroronda sa lugar, kaagad siyang nahuli. Uy, Olga. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Dapat nga ako yung nagtatanong yan eh. Ikaw yung iniisip ko, baka may tama ka. Gusto mong daling kita sa ospital? Hindi na, wag mo na akong intindihin. Hindi tumama yung bala, ayos lang ako. Dahil sa mga nangyari, inanyayaan ng dalawa upang pumunta sa presinto. Ngunit bago pa tumungo sa lugar, mas minabuting magpalit ng damit ni Eloy. Gayong puro butas ito dahil sa tumamang bala. Halos magdidilim na rin bago pinalabas ng presinto ang dalawa. Sabay silang naglakad pauwi. Nakilala ni Eloy ang totoong ugali ni Olga. Matapos ang mahabang paglalakad, masaya itong pumasok ng tahanan. Ngunit amoy ni Eloy ang isang pamilyar na usok. Oh, ayos ka na ba, Noy? Opo, Ninong. Teka, sino yung matandang yan? Bakit siya nagpapausok? Nagpapalayas ba kayo ng masamang elemento sa bahay? Parang gano'n na nga. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero matapos kong mabalitaan, kaagad akong pumunta ng palengke. Dagdag pa nito nang marating ang pwesto. Nakita niyang wala sa sarili si Georgie. Gumagalaw ito kapag may bumibili. Walang kibo at tila hindi kontrolado ang bawat kilos. Pagdating nito sa tahanan, bigla itong nangisay matapos makita ang imahe sa altar. Dahil sa mga nasaksiyan, kung kaya't mas minabuting magpatawag ng manggagamot kaysa sa doktor. Chris, ginawa ko ng aking makakaya. Malakas namang kukulam ang pumeperwisyo sa pamangkin mo. Tang, baka maaari niyong subukan uli. Hindi maaaring mapahamak si Georgie. Baka hindi ko mapatawad ang sarili ko. Pinilit pa ni Chris ang manggagamot. Ngunit aminado ito na hindi niya kaya ang kalaban. Siguro maghanap na lang kayo ng iba. Talagang hindi ko kaya. Matapos magsalita ng manggagamot ay kagad na siyang umalis sa lugar. Bagyang natigilan si Eloy nang marinig ang tinig ng gabay. Pumunta ka sa kabilang barangay. May malawak na lawa sa lugar. Kunin mo yung pinaiikutan ng mga litap-tap. Matapos marinig ang sinabi ng gabay ay mabilis na kumilos si Eloy upang mailigtas ang kaibigan. Manong, may kukunin lang ako ha. Makakatulong yung kay Georgie.
Oo, sige, ikaw nang bahala. Kahit anong paraan gawin natin, mailigtas lang yung kaibigan mo. Hindi na nagsayang ng oras si Eloy. Kaagad na sinunod ang sinabi ng gabay. Mataas sa bundok ang tinahak. Marating lang ang nasabing lawa. Ang lawak pala nito. Saan ko naman makikita yung sinasabi mo? Bahala na nga. Sa patuloy na paglalakad ni Eloy, napansin niya ang isang tangkay. Pinaiikutan ng mga alitaptap. Masyado nang malayo at malalim ang pwesto nito. Walang pag-aalinlangan na lumangoy ang binata upang makuha ito. Eto na kaya yon? Teka, parang normal na tangkay lang to ah. Yan ang pinapakuha ko. Ilaga mo, ipainom sa iyong kaibigan. Bilisan mo, bago pa mahuli ang lahat. Kagad tumakbo pauwi ng tahanan si Eloy. May kalayuan man, ngunit hindi siya nakakaramdam ng pagod. Ilang minutong nakalipas, nang marating ang bahay, napatigil sa pagtakbo si Eloy matapos makita ang isang nilalang na nasa bubong na tila naghahanap ng butas. Ilang sandali pa umalingasaw ang napakabahong aroma na parabang nanggagaling sa nilalang. O ikaw, anong ginagawa mo dyan? Dahil sa ginawang pagsigaw, napatigil sa ginagawa ang nilalang at humarap sa kanya. Kitang-kita ang pulang mga mata. Mahaba ang pangil. Patuloy lang sa pagtulo ang laway ng nilalang. Eloy, ano ba yan? Bakit ka sumisigaw dyan? Bumukas ang pintuan. Mabilis na tumakbo si Eloy papunta kay Chris upang magtago. Ano bang nangyayari sa'yo? Hinahabol ka ba ng multo? Hindi lang basta multo. May aswang sa taas ng bubong natin. Kagad niyang ipinakita ang bitbit na tangkay. Binigyan ng direksyon si Chris kung paano ito gagamitin. Ako nang bahala sa labas. Kailangan ko lang ng itak. Kagad lumabas ng bahay si Eloy upang harapin ang nilalang. Kitang-kita ni Eloy na nakatitig pa rin ito sa kanya. Kahit hindi ka na magsalita, alam kong ikaw ang may gawa nun sa kaibigan ko. Malas ng kaibigan mo. Hindi ka tinatabla ng kulam. Kaya't siya ang pinunterya ko. Pero wag kang mag-alala. Mauuna kang mamatay kaysa sa kanya. Habang nagsasalita, narinig ni Eloy ang salita ng gabay. May mga sinabing kataga. Binanggit naman ni Eloy ang mga binitawang salita nito. Napatigil sa pagsasalita ang aswang matapos makita ang ginawa ni Eloy. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang aswang para pigilan si Eloy. Ngunit bago pa man ito nakalapit ay nakaiwas na ang binata. Hindi nagpatinag ang nilalang at muling sumugod. Nagbuno ang dalawa hanggang sa makarating sa sapa. Ilang beses mang kalmutin at kagatin ng nilalang si Eloy. Nagtataka ito. Hindi nagkakaroon ng pinsala ang binata. Hanggang sa bumitaw ng isang malakas sa sapak si Eloy. Nakaiwas ang aswang at nakagat siya sa braso. Labis itong nanggigil pero hindi tinatabla ng binata. Sinubukan nitong lumayo sa lugar pero hindi na siya pinakawalan ni Eloy. Hinawakan niya sa leeg ang nilalang. Nagpupumiglas man. Hindi na siya nakatakas kay Eloy. Bumuelo ng buong puwersa ang binata. Ibinaon ng itak sa sentido ng aswang. Nang mamatayang nilalang, sinunog niya ang katawan nito upang walang maiwang ebidensya. Matapos ang kaganapan, hindi na muna nagtinda si Eloy. Mas dinais din ni Chris. Pagpahingahin muna sila dahil sa mga nangyari. Dahil sa gamot na binigay ni Eloy, gumaling naman ang kaibigan. Hindi na rin tinangkapang kalabanin ang mga armadong lalaki.
na siyang nangungulekta ng pera sa palengke sa kadahilanang ayaw na ni Ninong Chris ang masangkot sa gulo. Bumalik na lamang sa normal na buhay ang magkaibigan. Umuwi na ng tahanan si Chris kasama ang kanyang kasintahan na si Olga. Samantalang si Georgie naman, patuloy pa rin naghahanap ng kanyang kasintahan. Iba't ibang babae ang natitipuan, ngunit walang nagkakagusto sa kanya. Patuloy na lamang na nagdarasal na darating ang panahon makakakita rin ng kasintahan.